Hi, Sir Dong. Magandang araw po. Tayo po'y mapala dahil tayo napagbigyan sa isang short talk with the Congresswoman of 2nd District of Laguna. Wala iba kundi si Kong Ruth M. Hernandez. Hi, Sir Dong. Maganda. Bati po tayo sa ating mga nanonood. First time to meet you. Hello Yes, po. ma'am. And first time na ikay na-approach ko, na napagbigyan mo agad ako. I hope naman, Sir Dong. Magandang araw po. Magandang araw, Sir Dong. At sa lahat po ng mga followers mo sa San Pablo Public Forum. 77,000 na po tayo ngayon and still growing. Yes, and Kong Ruth, ngayon lang kita na nakausap ng personal, pero marami naman ako nababalitaan na ginagawa mo sa lalawigan. And napansin ko po at isang naka-capture ng aking attention para kausapin ka kung saan ako'y excited ay itong Laguna Regional Hospital. Can you expound more on this project po? Sir Dong, actually po, ito po ay second term ko as a congresswoman. During my first term, during the 18th Congress, I filed this bill na po. Because po sa amin... Ikaw po talaga ang ano niyan? Yes. Sa aming pagtatalakayan ni Governor Ramil, ano po, syempre po, nakita namin yung pangangailangan for a tertiary level 3 government hospital. Because, level 3. Yes. Because po, meron tayong mga government hospitals. We have 9 district hospitals under the provincial government. Pero talaga pong primary, level 1, and level 2 ang category. Isa lang po ang Laguna Medical Center in Santa Cruz. Ang level 2. So, talaga pong nakita namin yung need na magkaroon ng level 3 at tertiary government hospital. Na kung saan hindi na kailangang pumunta pa sa Batangas o sa Manila. Similar to Batangas Medical Center. Yan, opo. So, nung ako po ay kongresista, ako po ay nag-research na bakit kaya sa buong Calabarzon, sa Batangas na ilagay, at meron doong isang regional hospital na tertiary ang kategorya. Nakita ko po na ang laki ng populasyon ng buong Calabarzon, and it's hard for Batangas Medical Center na i-admit lahat ng pasyente ng buong rehiyon. In fact, Congresswoman, nag-send sa akin ng message ang mismong ospital, BAT-MC, na temporarily hindi mo na makakatanggap, lalo sa OB cases. Yun nga po. Nakakalungkot. Opo. At sweetheart, ang Laguna po, we have more or less 4 million population na, and it's growing. So, sabi ko, may problema. Kailangan may action. Kailangan po solusyonan. Hindi pwedeng nakita lang natin, i-acknowledge natin that there's a problem. So, ginamit kong platform, yung position ko, para po makatugon sa pangangailangan at problemang itong nakita natin. At sa aming pong discussion nga ni Gov. Ramil, na talagang we need po kasi na may isang tertiary hospital that will complement yung maliliit na existing hospitals natin in the province of Laguna. Para ma-decongest din sila. Yes. That is why nung una po, tayo po ay nagpanukala na during po the 18th Congress na patungkol po nga na itong Baed District Hospital natin, ito pong existing Baed District Hospital, to renationalize it. Nung una, to renationalize it at gawin po siyang isang tertiary o level 3 government hospital na kagaya po ng BAT-MC na DOH run hospital na tertiary ang kategorya. That's what we want to attain at first. So ito po ay ating sinulong during the 18th Congress. Kaya lang po, because at that time, pandemic alam natin. At lahat po ng lahat ng galaw, aksyon ng gobyerno ay nakatuon sa pandemic response. Pinag-unahin muna natin. Doon tayo nakafocus. The resources... Ibig sabihin, matagal na pala itong nasa isip mo. Yes. At marami na tayong discussion with DOH. Ang katulong pa natin noon ay si Dr. Ed Hanairo, the Regional Director of DOH. Asawa ni Dr. Gigi. Siya ang katulong ko sa paglalaban para nga po magkaroon ng level 3 tertiary government hospital in the province of Laguna. At ang unang naisip pa natin, itong Baed District Hospital ang i-convert into a tertiary hospital. Parang maganda rin yung location kasi nasa gitna, lahat mapaglilingkuran. Correct. And then, kagaya po ng binanggit ko, dahil nakatuon ng gobyerno sa pandemic response, natapos ang 18th Congress that this was not it was approved in the House of Representatives. It was elevated to the Senate, pero hindi po siya
natapos siya sa committee level, Palang. pero sa plenary, hindi na po siya, hindi na po na-put out yung committee report at na-discuss Ibig sabihin? ng plenary session sa Senate. Kasi nga po, nakulangan ng oras. Okay. Because nga po nakatuon Nag-recess tayo na. sa pandemic response. Nag-adjourn na po. Adjourn na. Opo, ang 18th Congress. Nung nahalal po muli ako sa 19th Congress, dahil nga advocacy ko po ito, at hindi ko titigilan, I refiled. Now, this time, sa aming pag-uusap, meeting with DOH, the Provincial Government of Laguna, sa aming discussion, marami pong series of meetings ito. Doon po pumasok na magtayo na tayo talaga ng ibang ospital. Yun. Na hindi na lang po i-convert yung existing. So, hindi ho na magagalaw hospital yung natin. sa Bae? Hindi. Ibang That site? will remain Okay. under the provincial government at patuloy natin i-improve ang facilities nito and services. Along with, together with other district hospitals na under the provincial government. Na existing. So, sweetheart, this will be a different hospital. So, isang batas ulit, ang ating pong isinulong na ito po ay ang pagtatayo, establishment of a level 3 tertiary government hospital na will be directly under the Department of DOH. Health. Yeah. Okay. Ibig sabihin, ito So, po ay kumpleto sa mga gamit, Yes. equipments, just facilities, like Batangas Medical and mga medical workers, mga espesyalista. Naku, yan po ang kailangan. So, ito po ay sinulong natin at tayo po ay napaka-thankful at grateful sa Committee on Health ng Mababang Kapulungan. Ang chair po dyan ay si Dr. Gato, Congressman Gato. Nakasama ko na siya as vice chair noong 18th Congress. Alright. Kaya he knows me well and he knows this advocacy. Kaya he helped me. Na talagang matalakay ito sa committee level, maipasa sa Mababang Kapulungan. And this was approved sa House of Representatives. So ito pong panukalang batas natin was elevated na to the Senate. So marami ring meetings na ginawa sa committee level and I attended po. Natandaan ko pa yun, via Zoom, twice tayo umattend ng committee hearings para po sponsor and defend this bill. And natapos po siya sa larangan ng komite at ito po ay na-put out na sa plenaryo at nireport na rin po sa plenary at nagkaroon na po ng discussion. Sino ang counterpart nyo sa Senate? Ang chairman po ng Committee on Health and Demography is Senator Bongo. Okay. And, malasakit. Yes, at ito po ay natalakay na sa plenaryo sa Senado at na-approve na. Na-approve na rin sa Senate. Anong magiging komento mo doon sa sabi ng iba na pangarap lang ito at walang magiging katotohanan? Sweetheart, ito nga, binabaybay ko ang storya nito pong proyektong ito. So, pasado na siya sa Senate. Binalik na po siya sa House at magkakaroon na po ng official transmittal of this proposed bill to the Office of the President para po mapirmahan ng ating Pangulo at maging ganap na batas. Pero, sinigurado po ng inyong lingkod na apart from sponsoring and defending this bill, tayo po ay nakikipag-usap sa leadership of the House and even to President BBM. Katulong po si Governor Ramil. We asked funds for this. And true to my claim na talaga pong tayo ay talagang hindi lang po nakatuon sa paggawa ng batas, also po masigurado na we will be obtaining budget from the national government at sa ating paglalabi ay tayo po ay nabigyan ng 150 million initially. na initial na pondo para sa phase 1 ng pagtatayo ng nasabing. So ito ay talagang napaka-realistic na. That's why last May 16, nagkaroon na po ng groundbreaking and belated happy birthday. Nagkaroon na ng groundbreaking ceremony. At meron na pong site development. Yes, nakita namin. Just 2 weeks ago, I talked to ASEC Ariel Valencia of DOH. Doon po mismo sa aking tanggapan sa Mababang Kapulungan, nag-meeting po kami together with DPWH DE Joven Calabia. At pinag-uusapan na yung initial na pondo ay gagamitin po para sa OPD, Outpatient and Diagnostic Department. Para po by phase gagawin. So, pag po dito inilaan ang pondo at natapos ang OPD,
magiging operational na. Yun. While pag operational na to, and then the other parts of the hospital, ang sisimulan naman pong itayo. Yun. So, ito po ay hindi po suntok sa buwan na sinasabi po. Hindi pangarap lang. Hindi po basta pangarap lang. Dati pangarap. Ngunit humakbang, umaksyo at gumawa towards po doon sa ating pangarap na maabot po ito at magkaroon po ng katuparan para sa kapakinabangan ng ating mamamayan. Ito, napansin ko at nagtanong-tanong ako, ikaw pala isang BS Bio graduate po sa Los Baños because that is my childhood dream. So, to become a doctor. To become a doctor. Kaya lang dahil busy ka na sa iyong profession. At nakapag 1 year po ako sa Med Proper sa Lasal, Cavite. Year 1994 to 1995. Then 1995 po, I ran na po for public office. Ako po ay naging konsyal, halal na konsyal noon po, nang noon ay bayan pa ng Calamba. I was 20 years old back then when I was first elected. Kaya hindi ka na nakapag-doktor. Kaya po hindi na doktor. At actually po, Sir Dong, doon na rin kami nagkakilala ni Governor Ramil. Ayan pala naman. Doon po sa konseho ng Calamba. Pareho kaming halal na konsehal mula sa magkaibang partido. Doon na kami nag-meet sa konseho. And the rest is history. Ayun po, doon po. Gaano ka supportive ang isang Governor Ramil Hernandez sa isang Congresswoman Ruth Hernandez na planning to continue the service, the serbisyong tama of Governor Ramil? Actually po, ang desisyong iyon ay talaga pong desisyon po naming dalawa. Ano po? And together with our leaders, Sir Dong. Kinonsult nyo naman sila? Of course po. Pero actually po, Sir Dong, hindi po totoo, ito po hindi po totoo na komot asawa ako ni Gov ay automatic na parang inisip, ay tapos ang termino ng Gov, ipapasa sa asawa. At automatic na ako na ang tatakbo. Walang ganon? Wala pong ganon. I help the governor. I am, of course, bilang katuwang sa buhay, katuwang sa paglilingkuran ni Governor Ramil, I help him po. Ano po, in any way I can po para sa mga services na pwedeng ipaabot po sa ating mamamayan because I'm a public servant myself po. Opo. And, at isa po dito na patunay, lalo na sa mga proyektong pang-turismo, ano po, ako po yung umupo para po sa pag-conceptualize ng Love Laguna. Na ito po yung official, na slogan. Official po na pagpo-promote ng turismo ng ating lalawigan. Ano po, yung itong Love Laguna. Ano po, ito na po yung inadapt, ayan po, para official po siya na slogan para po to promote the tourism industry of the whole province. Now po, sir, aminin ko po na talaga pong tumulong ako kay Gov, umikot po tayo around the province, and then ito lang pong recently, totoo po na nagpa-survey po kami ni Gov kasi we want to see muna kung ano ang pulso. What is the pulso? What is the feedback of the people? Hindi po automatic yun. Hindi po, kasi gusto kong makita ako po, sa tagal ko na pong lingkod bayan, kailangan po, pag ako tumakbo, may pinaglalaban ako. Alright. I have my own causes, I have my own advocacy, may pinaglalaban ako. Because napakahirap pong tumakbo. Buong lalawigan ng Laguna to. Hindi lang po physically, emotionally, mentally, psychologically, kaakibat. So hindi po napakababaw na idadahilan ko lang just because tapos na ang termino ni Gov Ramil, aking asawa, ay automatic, ay gusto ko ako na. No. Talaga pong maliwanag po that I want to feel, na there's a need for me to run and to continue what Gov Ramil has started. A need for continuity ng serbisyo. Kaya nga po, Sir Dong, napakaliwanag ng mensahe that we are conveying to the public na ang nandito pong inyong lingkod, tumitindig, inaalok po ang aking sarili upang magserbisyo para sa pagpapatuloy ng serbisyong tama. Alright. Kaya po, sa totoo po, nag-decide po ako na talaga pong seryoso na akong tumitindig na talaga pong lalaban nung lumabas po yung itutuloy ang serbisyong tama. Alright. So yan ang magiging noon lang pong time slogan mo? Yun, yes. Yun lang po yung time na talaga pong
I made a decision for myself. Because nga po, yun pong pinaglalaban natin, sir, na ituloy ang serbisyong tama. Kung Ruth, tanong naman, ano yung magiging difference naman at kaangatan ng isang Ruth sa dating Governor Ramil? Anong magiging difference? Baka pareho rin lang. Ano yung mga exciting part na abangan namin? Binanggit mo na sa akin. Sabi mo, nagulat ka sa akin. Parang unang beses mo lang ako nakita kung paano po ako ka-hands-on. Sasabihin ko yan sa iyo mamaya eh. Napansin ko kasi, na-observe ko. Hands-on na public servant. Maybe because nga po, I started very young in public service. And I started from a counselor to bukal and now a congresswoman. And katuwang ng ating gobernador sa paglilingkuran. So, makakaasa kayo ng isang nurturing na uri ng pagseserbisyo at paglilingkuran. Tsaka parang iba ang nanay, iba ang babae, iba ang... medyo makulit. Makulit in the sense po na very specific po sa mga bagay-bagay. Very madetalye sa mga bagay-bagay. Ano po, siguro, yun po yung kagaya siguro na-observe niyo po sa akin. Totoo ano yan. Po, And I can vouch for that. Na talaga pong tinitignan ko sa pagpaplano, sa pag-i-implement, hanggang sa matapos po ang isang programa na we see to it po na okay po lahat. Yan po. And ang sa akin naman po, Sir Dong, siguro sa mataling ko ng pagkakataon na to, na what Gov. Ramil has started po, ano po, like for example, Sir Dong, I don't know if this is your first time to be here in the Extension Office of the Provincial Hindi Government. naman po, hindi naman. Ito po ay isa sa masasabi natin mapagmalaki na under po sa serbisyong tama na isinulong ni Governor Ramil itong ating extension office. Now, what we wanted po na ma-reach out ang ating mga kalalawigan from different districts. Inilapit nyo yung districts 1 and 2 sa gobyerno. Yes. Instead na pumunta pa sa Santa Cruz, no? For the longest time po, boss, they need to travel, mamasahe, ang haba po ng travel time. Kasi napakalayo po talaga ng Kapitolyo natin. So, with this po, parang atin pong dinuplicate na the major services we have in Kapitolyo, inilapit para accessible sa mamamayan from 1st and 2nd district, ang mga services ng provincial government. At Sir Dong, ikaw ang makaka-witness na talaga pong isinasaayos. Tingnan nyo, pinapaganda, sinasaayos, ito pong extension office para kumbinyente sa ating pong mga kalalawigan. At Sir Dong, kapaki-pakinabang din ito sa ating mga kalalawigan from 3rd and 4th district. Ano po, bakit kaninyo? Pag Monday, people stay doon. Pag kinukundakan, people stay doon. Solo ng mga taga 3rd and 4th district. So, hindi nagsisiksikan sila. Mabilis matatapos ang transaksyon. Because here in the extension office, meron din pong araw ng People's Day, which is every Thursday. Yeah. So, whole day po yan? Whole day. So, ibig sabihin po, solo ng mga taga 3rd at 4th, mabilis natatapos ang transaksyon, nilalapit nila sa provincial government because may sarili ang extension office. So, yun po. Yun po yung isa sa gusto natin talaga na lalo pang palakasin ito, ayusin, tuloy-tuloyin po ang mga programa. At isa pa, Sir Dong, ang scholar ng Laguna. Yun, isang katanungan din yan. May continuity ba doon? Yeah. Dati po, ang scholar ng Laguna, before po naging gov ang ating gobernador Ramil, 6,000 lang scholars. But sa buong Laguna na yun? 6,000 lang? Before. Ngayon po, ilan na po? We can look into the records of the provincial government. But now we can boast po, we have 20,000 scholars in the whole province of Laguna. So doon niyo po makikita yung genuine na totoo po, na talagang kasi pwede namang doblehin na lang. 6, naging 10, that's okay. At 6, dinoble, naging 12, that's fine. Pero kita nyo po na talagang hindi pwedeng-pwede na. Pag nagserbisyo, gumawa ng programa, talagang malaki na programa. So, ngayon po, we have 20,000 scholars under po the leadership of Governor Ramil. At, Sir, I can boast also na because of good financial management ni Governor Ramil, by 2025, madadagdagan po ang pondo ng provincial government. At sa paglaki ng pondo, if I'm not mistaken, maging 7 billion na, around 7 billion na ang pondo ng provincial government. At sa paglaki niyan, bahagi po dyan ilalagay ulit sa scholarship program. Ibabahagi doon. So, ano pong consequences noon?
consequence nun, ibig sabihin po, dadagdagan pa ang dami ng scholars. Ng Laguna. So by next year po, additional 5,000 pa, we will have 25,000 Marami na tayo nakagraduate. Yes, from day one ni Gov. Ramiro. Yes, at yun nga po, so yun yung nakakapagpa-inspire sa amin ni Gov. Alam niyo po ako mismong witness, kahit ibang bansa minsan nakakapag-bakasyon, kapunta kami ni Gov, may lumalapit kay Gov, nag-approach, Gov, papakilala, ako po ay scholar niyo, 4 years, nakinabang sa pamalang panalawikan ng Laguna Scholar, now, working abroad. At may magandang buhay, nakakatulong sa pamilya. So doon natin nakikita yung impact of the program. Ano po, na talagang we are making a difference in the lives ng ating pong mga kabataan, na pag-asa ng ating bayan, ng ating mga kabataan, ating mga kababayan. So dear, ito yung lalo nakapagpa-inspire na dagdagan ng pondo ito. Diba? Nakita natin kasi yung benefit of the people. So, nakinabang po sa pondo ng pamahalaan. So, i-continue, dagdagan pa, palakasin pa. At Sir Dong, pag malaki ko sa'yo, kung ngayon, every scholar po is getting 10,000 from the provincial government, next year magiging 12,000. Wow, madadagdagan. At siguro sabihin nyo, annual po ba yan? Or, yes, 12,000 annually. Pero ang payouts every sem. Yun, every sem. Kaya magiging 6,600 next year. Ngayon, 5,500. Siguro sabihin ng iba, pinagmalaki po, 2,000 lang ang dagdag. But imagine mga sweetheart. Malaki na rin yun. Kung 12,000 times 25,000 ang dami na. Ilang milyon yun. Ilang milyon yun. Na doon mo makikita, Sir Don, na kasi ang mga nanunukulan, iba-iba ang diskarte, iba't ibang prioridad. Pero kita ninyo, with what I am saying, with 2 People's Day, na dahil sa 2 People's Day na yan, itutuloy niyo yan, kailangan, of course, at dadagdagan pa natin. Hindi, pero kita nyo po na ang laking pondong inilaan para po sa pagtugon sa mga pangangailangan personal ng ating mamayan for medical, hospitalization, burial, twice ang People's Day retired. Tapos, with the scholarship program na pinapalakas, kita nyo yung direction at talagang prioridad ng ating nakaupong gobernador. Pero dear, aside from this, kita nyo rin naman na hindi rin magpapahuli sa infrastructure project si Governor Ramiro. Kaya nga, balanse. Lahat naman, 681 barangays we have in the whole province. Makikita naman na maraming infra projects sa iba't ibang lugar. So, and mahalaga din man yan to spur economic development in our province. So, balanse. Yun ang gusto natin. You have mentioned the word balanse. Gaano mo ibabalanse ang paggamit ng ating mga natural resources na palagay ko'y medyo naaabuso, no, sa pagiging progresibo ng ating lalawigan ng Laguna? And so, sweetheart, we have to strengthen also the programs ng ating provincial PENRO natin, ang Provincial Government Environmental and Natural Resources Office. Talagang ito, palalakasin natin ito. Opo. So, may mga plano ang departamentong ito na under the provincial government. Now, of course, ngayon pa lang, I'm committing to you na we will support their programs. Naka-record po ito, more budget allocation for them. More budget allocation for their office para po they can implement the different programs. Sweetheart, ang trabaho ng probinsya to oversee yung mga solid waste management ng iba't ibang bayan at lungsod. So we will monitor that. We will see, sweetheart, na talagang hindi maaabuso ang ating mga natural resources. Kasi, sweetheart, ito ang pinagkakabuhayan din ng marami sa ating kalawigan. You have mentioned the solid waste management, no? Napakalaki yung problema ng solid waste sa ating lalawigan. Paano natin ito i-improve? Kaya nga, sweetheart, ako, hindi ako magpapakapolitiko sa'yo na, ganito. Ako po, what I will do po talaga, siguro may awa ang Diyos sa unang 3 buwan, first 100 days ng ating panunukulan, if given the chance to be the next governor, I will sit down talaga with the provincial government, the PGNRO, together with the mayors of the different towns and cities of our province, and one of our top agenda para po ay ang pagtatalakay po tungkol sa solid waste management. Wow, ganda niyan. Kasi, sir, that is, unique ang problema sa iba't ibang bayan at lungsod. Di ba po? So, we have to discuss, and listen, sa mga iba't ibang problema na kinakarap ng bawat bayan at lungsod ng ating lalawigan. Di ba po? Na ang provincial government will monitor
ano po, and will closely work with them Alright. para po sa implementation ng ating mga ordinansa o batas na tumutukoy pangalagaan ano po ang ating kapaligiran Alright. at proteksyonan ang ating kapaligiran. Proyekto para sa mga senior citizens. Ay, isa yan. Isa pa yan na dapat nating paigtingin. Sir, of course, for now, ako kasi realistic. Madali magsabi, mamimigay ako, bawat senior citizen, bibigyan ng pera, bibigyan ng alawa, sweetheart. Madali magsabi niyan eh. Madali ang mangako. But I have to look into the budget also of the provincial government. May balance eh. Ganun po ako. Madaling mangako po eh. Masarap pakinggan. But I want to see the means of the provincial government. Pero makakaasa ang sektor ng senior citizens na isa rin po sila sa sektor na aalagaan ng ating pamahalang panlalawigan. Alright. What is due them, ibibigay ng ating pamahalaan. Alright. Hindi lang naman dun sa allowance na bibigyan ng pera ang bawat isang senior citizen, but the services, sweetheart. For example, gamot, maintenance. At yung hospital na plano nyo, di ba? Yes. Isa sila sa makikinabang. Yung serbisyong tama caravan natin that goes around the different cities, towns of our province, ano po, na dala-dala, parang bagong Pilipinas serbisyo. Dinadala namin sa bawat bayan, lungsod, ang iba't ibang servisyo ng pamahalang panlalawigan ng Laguna. Alright. And that includes yung pong ating libre na gamot, libreng check-up, konsultasyon, dental mission, medical mission, ano pa, pap smear, ayan po, laboratories. So, kasama po dyan. At syempre, priority natin dyan ang ating mga senior citizens. Yeah, Ano very po? good. Opo. And we will, palalakasin natin ang samahan ng senior citizens in the province of Laguna. Then sila ang makakatulong natin for the implementation of the different programs para sa kanila. Alright. Sweetheart. Ano po? And we will see pa po kung anong pwede natin itulong sa mga officers. Kasi meron tayong officers eh. Meron tayong laksa. Mga samahan ng senior citizens sa bawat bayan. At meron din yung federation na ito po yung katuwang natin for the implementation ng ating programa. So, sa kanila, magsimula tayo kung anong mga benefits na pwedeng ibigay sa kanila, yan po ang ilalapat natin para sa ating mga Pero pa ako isang katanungan bago tayo patapos kasi limitado ang oras ni Kong Ruth, no? Isa sa mga reklamo or daing ng ating mga kasamahan sa media, ang damot daw ng media team ni Gov Ramil. May sariling media. Paano daw magkakaroon ng access yung local media, hindi lang sa San Pablo, hindi lang dito sa Calamba, sa buong lalawigan? Baka naman po hindi lang masyado nagkakaintindihan. But of course, meron tayong PIO. Okay, may PIO ang provincial government. And of course, kaibigan natin yan, si Sir Chris Sanchi. Opo. Na in fairness naman to Sir Sanchi, niyayapos naman o niyayakap naman ang ating local media. Hindi ko lang po alam, baka meron lang, parang medyo may communication lapses lang, sweetheart. But open po, open. Open ang Kapitolyo for our local media, sweetheart. At ito dear, isa pa po ito, sa talagang gusto kong paigtingin, to empower po our NGOs, all the different sectors, and the local media, ang ating media. Good. Yan po ang makakasigurado kayo. And kasi gusto ko po maging kapartner ng pamahalaan. Ang ating mga NGOs, civil society organizations, people's organizations, and the local media. Na magtulungan. Kaya gusto ko po talaga paigtingin ang ating kolaborasyon, relasyon, mas patibayin. Kaya ang Sectoral Concerns Office, palalakasin ko ito, sweetheart. Gusto ko, kasi that way, ma-empower din mo din ang tao. Para maging kapartner ng pamahalaan, para sa patuloy na pagsulong pag-unlad ng buong lalawigan ng Laguna. So, makakaano po kayo sa akin dyan. Magkaroon po tayo dyan talaga ng office na talagang open yan for all local media. Ayan na, nakasave yan, nakarecord yan. At isang opisina na open din po for all our NGOs na talagang open sa kanila
na pupunta sila doon, what their concerns, paano magkaroon ng partnership, baiting na partnership, ang pamalang panalawigan at sila, yan po ang gusto ko. Opo. Thank you. Isang lugar sa ating Kapitolyo na nandun talaga. Designated open talaga. Yan for local media natin pumunta doon. If you want to pick mga news, informations, bukas po yan, we will do that. Okay, that's clear. Tignan natin kung ano ba maganda, monthly o quarterly, kasi gusto ko rin yan, kasi kayo katulong ko para disseminate yung information. What the government is doing, what the provincial government is doing for our people. Tama po. So, nandiyan yung mga programs, madidisseminate yung informasyon, maipapaabot sa mamamayan kasi dapat alam nila para maka-access sila sa programa ng ating pamahalaan. Yun po talaga gusto natin yan, dear. Maganda ang ating linya. Opo. Last two questions, second to the last. Yung blue card ni Gov. Ramil. Sir, thank you. Baka makakalimutan ko yan. Isa yan sa gusto nating paigtingin. At isa rin yan sa rason. Kanina binanggit ko na sa'yo, ito pong ating extension office, palakasin, pagpatuloy natin to, ang scholarship program, blue card. Sweetheart, itong blue card na to, nagagamit sa siyam na ospital ng provincial government. Okay? Sir, aaminin ko, marami ng babash, pinakamadali sa lahat magbash. Pinakamadali sa lahat maging critic. Diba po? Pinakamadali yan. Ang galing po muna. Pero dapat may ginagawa tayo na aksyon upang maging bahagi tayo para sa solusyon sa mga problema. Okay? Ako po, yan po ako naniniwala. Madali po, mga mahal kong kalalawigan, ang dali humang bash, ang dali humamuna. Pero sana ang tignan natin, ano po yung ginagawa upang maging kabahagi, ano po, para po sa paggawa ng solusyon sa mga different problems. At ako naman po, ang Provincial Government of Laguna, maaring hindi po perpekto, wala naman pong perpekto, pero bukas ang isipan talaga pong doing its best. The provincial government is doing its best. Ano po? Together with our doctors, ano po? Of course, sa pauna ni Governor Ramil Hernandez, laanan ng malaking pondo, ibigay ang pangangailangan po ng different hospitals around the province of Kong Ruth, gusto ko palang i-grab yung opportunity na to. Magpasalamat kay Gov. Ramil kasi napakagaling at napakasipag, napakabait ng aming San Pablo City District Hospital Chief Edgar Palacol. During the pandemic, kita nyo na that hospital was designated as a COVID hospital. Tama po. Na dear, napakaraming napagaling, maraming na nagamot po sa ospital na yan, sweetheart. Ginagawa ng paraan talaga. Sabihin natin, sweetheart, may pagkukulang. Pero, sir, ako naniniwala, mas marami pa rin ang natulungan ng mga ospital. Totoo po yan. Saan pupunta ang mga mahihirap nating mamamayan na wala naman talaga pong access o pambayad sa pribadong ospital na dito rin. Maari pong hindi perpekto, naiintindihan po, alam namin may mga nagagalit, pero ma'am, sir, patuloy po na kumikilos, umaaksyon, gumaganap at nagsisikap para po i-improve, palakasin pa po ang ospital. Sweetheart, meron po ang bawat ospital na serbisyong Tama Action Center na kung may mga grievances, problema, gusto pong ireklamo, kung may masungit na doktor o kaya mga healthcare workers. Diyan magaling si Dr. Edgar Palacol, mabilis ang umaksyon. Tama Action Center. Pwede po tayong dumulog doon, magreklamo at aaksyon na naman po. May mga grievance committee po tayo sa ating provincial government that will look into it po. At sir, sorry, itong blue card, sa siyam na ospital na ito, magagamit ng ating provincial government. At sweetheart, itong blue card na to, pag ikaw card holder, automatic insured ka. Mamatay po ang blue card holder, your family, your kapamilya po, will be getting automatic 10,000 from the provincial government. So, sir, sa pagtapos ng termino ni Gov. Ramil, isa po sa gusto niyang accomplishment, at ito po mapaglamalaki ni Gov, na dahil because of good financial management, matatapos po ang utang ng provincial government of Laguna. At sweetheart, yung utang na yan nadatnan mula sa dating administrasyon. Na religiously, faithfully, every year, nag-allocate ng pondo, mabayaran ang principal ng utang. At sa pagtapos ng termino ni Gov, tapos ang pagbabayad ng utang. And you know, Sir Dong, every year magkano ang allocation sa pagbabayad ng utang? 200 million. 200 million. Every year.
I heard it from Gov kanina. 200 million ang binabayad. So, ibig sabihin, sir, yung 200 million na yan, pagtapos na magbayad ng utang, yung 200 million na yan, magagamit na pondo para sa iba't ibang programa at proyekto na kapakipak. Tapos tataas ang ating diba, credit limit. Baka tumaas ulit. Ayaw ng utang. Kung meron tayong mga pangailangan in the future. But, Sir Dong, ngayon pa lang, pinag-uusapan na namin, pinagpaplanuhan na ni Gov, na yung 200 million na yan, idagdag sa pondo ng Blue Card. Sir, kita nyo kung paano kami mag-isip, Sir. Madali kasi mga ako, magsasabi ako ng iba't ibang programa, ang gaganda pakinggan. Pero, yan nga, expectation versus reality. You have to think, where will you get the funds needed so, malinaw for the na yan. implementation of these projects. Ngayon pa lang po pinagpaplanuhan at pinag-uusap namin ni Gov na yung 200 million po idadagdag sa pondo ng Kailan Blue Card. po ang tapos ng ating pagbabayad? Pagtapos po ng termino ni Gov, 2025. Okay. Tapos na rin po ang pagbabayad. Okay. Pag po nabayaran ng utang, yung 200 million, pwede na pong idagdag sa pondo ng Blue Card. Pagdagdag po sa pondo ng Blue Card, dagdag benepisyo. Ano po yung benepisyong ito? Pambili ng gamot ng Blue Card holder. Alright. We will strengthen pa itong Blue Card program. Okay. So imagine nyo, sir, kung ikaw, Blue Card holder, every year may pondo ka, dun sa Blue Card mo, let's say 5,000 a year, pambili ng gamot. May tie-up tayo na pharmacy, drugstore. So ibig sabihin, kung ikaw mahirap, emergency, nangailangan ka ng gamot, maintenance, kahit papaano may sasandalan ka, may Blue Card ka, may pondo yun pambili ng gamot. Alright, maraming salamat po. Yun po ang isa. Ang sarap kausap ni Kong Ruth, napakadami niyang sinasabi. Sir, pwede last na. Hindi pa po tayo last. Samantalayin ko lang. Sige po. For those who are in need po, mga na-confine na admit, kahit po private hospital within Calabarzon, mga mamamayan po ng San Pablo, 3rd District, na followers po ng ating San Pablo Public Forum, Sweetheart, kung meron po nangailangan ng tulong na admit na confine, kahit po private hospital within Calabarzon, at ang hospital tatanggap ng GL or guarantee letter from DOH, pwede po akong mag-issue ng guarantee letter. Thank you so much. In the guarantee letter po, may presyo or amount ibabawas po sa bill ng pasyente na naka-admit or naka-confine sa ospital. Thank you so much. Even po sa laboratory or outpatient, pwede to. Sa outpatient, pwede po ito laboratory, meron pong CT scan, MRI, PET scan, malaki po ang cost of procedure nito, at yung pong facility or hospital na dun gagawin ang procedure, at tumatanggap po siya ng GL from DOH, pwede po tayo mag-issue ng guarantee letter. Maraming salamat po. Ganyan din si Kong Amben Amante. Yes, kaya ganun po si Kong Amben. Alam ko po, is doing a great job as your congressman in the 3rd District of Laguna. Pero ako po, nag-o-offer din ng dagdag. Kasi alam ko po, malaki pangangailangan ng ating ako, matutuwa ang mga nanonood dito. Kung si Kong nagbigay na Kong Amben, at talagang malaki pa ang hospital bill, I can also po extend. Pwede sila pumunta sa Santa Cruz or dito? Pareho lang naman ang distance In Santa Cruz, Sweetheart, may public affairs office. They can ask na help po ng mga municipal coordinator ni Gov po doon, maitulay sa aking tanggapan so that we can issue a guarantee letter. Ayun po. Alright. High-tech na ngayon. Pwede na mag-issue ng guarantee letter kahit through messenger. Okay, good. Kahit yung mga information mapadala through messenger, through text. Because of our limited time, at may lakad pa si Kong. Last question ko na sa'yo. Ano yung pinakang magiging top priorities mo? Hindi ko alam kung 3 or 5. If you will be given a chance to serve or continue serving as the governor, to continue the office of your husband, Ramil. Of course, ang gusto po natin, top 5 or top 3? To strengthen po the healthcare system of the province of Laguna. Health. I-link natin po yan, di ba? Yung pag-network natin, Sweetheart, ng mga hospitals, maliliit na hospital, and the regional hospital, itong big hospital, ang Laguna Regional Hospital. Yung service delivery network, yan yung kailan pala natin naasahan ng referral system. Kailan natin naasahan yung alam mo, boss, mag-materialize na itong regional hospital na Laguna? OPD, gusto namin ni ASEC Ariel, next year, magkaroon na lang, magkaroon na po tayo ng inauguration and blessing. Gusto natin kung second quarter of next year. Ayan, invited tayo dyan. But of course, sa
laki ng ospital na ito na matatapos the whole, baka syempre natin taon ang bibilangin. But sweetheart, itong OPD na una na itatayo, yung phase 1, inaasahan natin, gusto namin second week of next year, maging operational na. While yung ibang parte ng ospital ay atin pong itatayo. So of course, health. Of course, sweetheart, yung ating mga social services, di ba? Social services? Yung ating mga pagbibigay ng medical assistance, hospitalization. Kasi sabi ko nga po, sa hirap ng buhay ngayon, walang ordinaryong mamamayan na may nakasave na pera para dito, sweetheart, di ba? Kulang pa sa araw-araw na pangailangan ng pamilya, ang sweldo. Kaya, dear, I want po na makapag-build o makapag-create ng isang responsive na government na kung may krisis ka, pagsubok na pinagdadaanan, may gobyerno po natutugon na may pondo para sa assistance. At walang palakasan. Medical hospitalization. Walang palakasan. And open for all. Okay. Basta taga Laguna. And open for all. Basta taga Laguna. Alright. At syempre, sweetheart, kabuhayan. Kabuhayan. Una is health. Next is kabuhayan. Kabuhayan, sweetheart. So kasi mahalaga po dito, sir, kasi yung balance nga na may ayuda tayo, syempre, pero dear, kailangan din ang pangkabuhayan to support yung micro, small, medium enterprises ng ating lalawigan, sweetheart. Livelihood trainings, livelihood programs, kailangan isagawa, hasain ang kasanayan, kaalaman ng ating po mga mamamayan. Una po, para tumaas ang employability nila. Ang dami natin, mga companies, industries in the whole province. Bakit kailangan kumuha pa ng manggagawa outside our province? Unahin itong ating mga manggagawa. So, syempre, kailangan equipped sila with know-how, with knowledge, skills training. Katuwang natin ang TESDA dito, gawin natin. And of course, yun din mga pagnenegosyo. Nasa hindi nakalaman sa pagnenegosyo. Sa pangkabuhayan pa rin. Mga mamamayan. So, isa po yan sa entrepreneurship. And of course, agriculture. Agriculture. Napakarami pa rin nating mamamayan, lalo na sa 3rd at 4th district, engaged in agriculture. So, makakaasa po kayo na isa sa priority natin yan, helping Kung Ruth, to modernize. ang design daw ng ating lupa sa 3rd and 4th district is agriculture, tourism. Wala mong possibility ito na ma-convert into at least magkaroon ng mga factories, mga ganon. Mga industrial parks, mga small lang naman. We will open. Light industry. We will open our province po for possible investors. Kasi yung mga taga Laguna raw, dito pa nagtatrabaho sa Manila, sa Batangas, bakit? Basta sweetheart, of course, may zoning tayo. Ang binanggit ko sa inyo kanina, number 1, let us protect the environment. Okay. Balance. Yan ang number 1 natin, of course. Balance, di ba? Kaya nga po, we will open for investors. Kasi sabi nila, of course, aalagaan natin ang ating environment. Kapaligiran. Sabi nila, buti pa yung mga taga San Pedro, Binyan, Santa Rosa, Calamba, Cabuyao, na doon ang mga factory. Walang trabaho. But of course, we will open for investors. Kaya nga titignan natin. At tama ka, ecotourism, yan, pwede natin i-push po sa lugar na yan. Of course, at sabi ko sa inyo, modernization ng ating agricultural sector to help our farmers for more equipments, mga facilities to help them. Cooperatives, farmer cooperatives natin, di ba? Lagyan natin ng added value yung ating mga locally produced products natin, sweetheart. Dagdagan natin ng value, sweetheart. Ituwang natin with DOST, innovation, ng ating mga produkto, sweetheart, para lalo kilalanin ang ating lalawigan at mas lalong malaki ang kita ng ating magsasaka. May idadagdag pa sa ikatlo. Sweetheart. Of course, environment, kasama na po dyan. Tourism, of course, isama din natin. And of course, to address the different sectors of our society. Yan po, sweetheart. To have a balance. Magkaroon tayo ng inklusibo, pantay na karapatan para sa bawat mamamayan ng buong lalawigan. Ganda nun sinabi mo. Mensahe mo po sa ating mga nanonood, hindi lang ito sa San Pablo, hindi lang sa 3rd District, buong lalawigan ng Laguna at buong Facebook world. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Mapagpalang araw po sa inyo. Ang inyong pong lingkod bayan, Ruth Mariano Hernandez, handang tumindig, ipaglaban po, at ipagpatuloy ang serbisyong tama na may sipag at malasakit na paglilingkuran sa ating mamamayan. Ang inyong pong lingkod,
handang-handa na po. Sana po, bigyan niyo po ng pagkakataon. Mabuhay po kayo. Magandang araw sa inyo. Well said, Congresswoman Ruth Hernandez. Pero meron ako mga personal questions, ha? Ay, wow, personal ganyan. Paano yung, si Gov. Ramil ba ay magko-congressman, magme-mayor? Ano bang kanyang Si Gov po tatakbuhan, is papasukan? running for congressman. Congressman. Ng ikalawang distrito. So, ikaw naman, palit kayo. Oh. Parang ganun po. Alright. Natin parang Alright, at least. upang sa gayon po, ipagpatuloy naman po niya what I started in the 2nd District of Laguna. Siya ang mga halampag doon sa... Sir, I need him po para sa patuloy na fundings para sa Laguna Continuity. Regional Okay. Hospital. Alright. Because this is something po, alam niya kung paano to sinimulan at patuloy na pinaglalaban, patuloy na pinagtatrabahuhan. Kaya patuloy po kami magtutuwang at magtutulungan hanggang po maitayo at makumpleto ang Laguna Regional Hospital that will answer the medical needs ng ating mga kababayan sa lalawigan ng Laguna. Paano nagkakaroon ng balansing pamumuhay, buhay, trabaho at buhay pamilya? Napakahalaga nung, dahil may mga anak kayo, dalawa, di ba? So, paano yung ginagawa ni Gov yan? Children, both are girls po. Ayan, Mga professional na, no? Nasa kolehiyo college. sila. Okay. Pero yung panganay ko po, ngayon po, gagraduate, magmamarch siya na ngayong Oktubre. Alright. So, we spend quality time talaga po. Kami ni Gov, we spend quality time with our children. That's Yun good. Po. Aaminin ko, kaya ko binanggit yung quality, kasi hindi po ako mambobola o mambibiro. Pagdating sa quantity, medyo aaminin Kulang. ko po talaga. Totoo po ako eh. Kaya talaga medyo kulang sa oras, sapagkat talaga pong... Ang laki ng constituents mo eh. Yes, it entails po talaga time eh. For me na maikot ang buong lalawigan, you know, yung mga invitasyon, yung mga schedules, mga meetings, ano po, plus meron pa tayong trabaho sa Kongreso, na umaattend po tayo ng session, ano po, Monday, Tuesday, Wednesday. So talaga pong ang ginagawa na lang po namin ay quality time with the children. Very well At said. sir, umaabot ako hanggang alauna ng madaling araw, kaya I sleep mga 1:30 na normal ko because pag uwi ko ng bahay, mga bata ngayon late na matulog talagang chikahan to the max. Mga babae pa I have to know what happened to them sa araw na yun. Ano po ang mga ginagawa nila, ano po ang mga hilig nila. Kaya nga sir, ito na lang po ano lang to, dahil nga po ang mga anak ko ay BTS fan. Okay. Diba? So ako, I talk to my children. Diba? I listen to them. At ako ay sumasama sa kanila. Ngayon, ako na ang number 1 fan ng BTS. So, ako po ay Army myself. Tama, Army. At ang aking bias ay si JK. Ayun. I purple you. Alright. Maraming salamat po, Congresswoman Ruth Mariano Hernandez. Maraming salamat sa pagbibigay ng oras. Thank you for this opportunity. Sa San Pablo Public Forum, ako po inyong admin, Dong Fulio, nagsasabing maraming salamat sa panonood. Please like and share.